Hello guys, so this is after the yung malakas na hangin. Grabe, super lakas kaya kanina. So naisipan kong mag-extend ng there. Kung I think mga 1 meter ata. Iko-connect ko na lang siya dito. Tapos pag ganun hanggang dun sa part. Kasi pag mahangin, pumupunta yung tubig dito hanggang sa bintana. So I need to close this para hindi pumasok yung tubig. Tapos yung succulents ko dito, nilipat ko na lang dito kasi parang nagwa 1 week na always silang basa, baka kasi magro-root rot sila. Tapos yung 1 week ko pa lang from Benguet na succulents na nilagay ko dito, nilipat ko na lang dito sa loob. Kasi hindi pa sila pwedeng mabasa always. Nilagyan ko na lang sila ng temporary light nila. So ayun. Ay. So for today's video, gagawa tayo ng canopy extension. So let's start. I'm using driller. Makita yung brand nito. Makita driller. Matagal na to sa papa ko. I think magkasing edad lang kami dito. Ito yung division ng wall division ng room ko. I-recycle, i-reuse na lang natin. Kasi sayang naman hindi magagamit. So at this part, may nakita kasi si Bobby sa internet na yung boulevard namin nag-overflow na yung water sa yung sa open sea, kaya titingnan namin, kaya nagbihis ako. So yan, nakabalik na ako from boulevard. So let's get back to our work. Tapos yan, lumapit na si Papa. Kasi usually pag may activity dito sa bahay, gusto niyang tumulong at mag-check if okay lang ba yung mga things niya. Kasi majority yung ginagamit ko sa mga DIY na to, mga things niya. Kasi siya naman talaga yung dito sa bahay, yung palaging nagwo-work ng DIY. Kasi yung bata pa ako, hindi ako pinapayagan kasi bawal, baka masira, ganyan, ganto, you know na, parents. So at least na-realize ko na kaya ko pala mag DIY. Tapos dito na part, ito yung tigwa 1 meter. Pero I think hindi na ito 1 meter. Para ginawa ko na lang na 0.8 meters. Kasi parang mataas medyo yung 1 meter. Baka magbe-bend yung canopy natin. So dun sa part na i-connect ko sa wall stand, sa metal stand, dinoble ko yung metal faring para pag drill ko, medyo makapal yung faring ng canopy natin. Tapos later, ipapakita ko sa inyo kung paano ko in-overlap yung dalawang faring para mas maging makapal siya. Tapos ito, nag-prepare na ako ng I think 5 meters tong isang faring pag bumili kayo sa sa market. Thank you Bobby sa water. May snacks pa ako. Thank you. Yan, nilinis-linis ko kasi medyo maalikabok na. Magwa 1 year na kasi itong natenga dito sa bahay namin, hindi na ginagamit. So yan, nilagyan ko ng wood. So ipapakita ko sa inyo later kung ano yung purpose ng wood, na kung bakit nilagay ko siya sa faring. At dito, nag-screw na ako sa faring up ng wood para naman hindi matanggal yung wood sa faring. Screw lang yung ginamit ko dyan. Pero parang may term yan, I just forgot. Yan. Nabuo ko na yung rectangular canopy natin. So, at this part, parang ako, nagwo-worry kasi wall angle yung ginagamit ko dito. Medyo mahiyang kasi siya kasi maliit siya tapos manipis. Pero nung natapos ko, hindi naman. Worth it naman siya. At this part naman, ipapakita ko sa inyo yung overlapping ng faring. Yan.
you just insert the other fairing to the new fairing or yung old at saka new. I-insert mo lang yan. You need to be careful by doing this kasi pwede kang ma-injured kasi medyo sharp siya. Ayan, tinapos ko na. Nilagyan ko lang sa center ng bracing. Fairing din yan, double fairing. Ito na yung last last source. Kaya dinugtong ko dong dalawang fairing para umabot siya sa dulo hanggang dulo. Yan, tapos na ako nito. Medyo kabado kasi parang hindi siya strong. At may tapos hinanap ko lang yung medyo hindi strong. Tapos I have some modifications. Diyan na part, may blind rivets akong nilagay para strong. Okay na yan. So, yan. Pumupunta na ako sa terrace kasi doon ko nilagay. At linis-linis muna para hindi naman ako pagalitan ni mama. So guys, see you on my second video sa installment ng ating canopy extension sa ating succulent terrace garden. So, see you. Bye-bye!